years now in Canada and here in Nova Scotia. So natapos ko na yung program ko nung May. And yeah, nakagraduate na ako. May work na ako ng full-time. We are both working full-time na. And about sa status namin ngayon, we are on our post-graduated work permit. So, nag-extend na siya ng work permit niya. Ako nasa PGWP na ako. So, that's a 3 years work permit after your graduation. After your school. Kasi 2 years degree yung kinuha ko, so 3 years work permit siya. If you're 1 year study, so 1 year work permit lang ibibigay sa'yo. Ganun ba yan? Yes. Okay. So ngayon, nasa work permit na kami and we are working on our permanent residence. Yay! So hopefully makuha na namin siya, yung PR namin, and makauwi na naman. Para makauwi na. Hindi para for good. Hindi para for good. Magbabakasyon Magbabakasyon lang. Ayun, we applied our PR last April, first week ng April, and hoping na makuha namin siya in God's time, kung ano man yung time na gusto ni Lord ibigay yung PR para sa amin. Sana, sa lalo madaling panahon. Yes, sana Lord soon, very soon. And yung isang friend namin, si Cherry May, they got already their PR sa bahay namin dumating, in less than 2 years. Yeah. Galing-galing nila. Last week. So, sana kami nang sunod. end of July. So, ayun. Napakagaling lang kasi, talaga, parang totoo ang chismis na totoo ang chismis na madaling ma-PR dito sa Atlantic. Experience lang talaga kailangan. Kailangan lang talaga ng tiyaga. Magstay ka sa employer mo if your employer is willing to sponsor you sa PR. Kailangan ng tiyaga magpasa. Tapos yung friend namin na sila Cherry May is DIY lang sila sa pag-apply lahat at via AIPP pala yun. So tapos yung sa amin is via PNP. Basta long story, basta sa AIP, hindi kami pwede sa AIP kaya nag-PNP kami. Lumabas yung nomination namin last March kaya nag-apply kami right away noong April sa PR. Yung sa PNP namin is it took us 4 months para makuha yung nomination certificate. So it's like the same lang din sa AIP. Kumbaga sa AIP, employer driven siya. So sa employer lahat nag-process sa AIP, while dun sa PNP naman, kami yung nag-process sa sa province. So ayun. So sana mas matagal lang talaga yung processing time sa PNP compare sa AIP. Pero sa mga nababasa ko at sa mga nakikita ko na nag-apply through PNP, parang mga 9 months nakuha na nila yung PR nila. So ayun, so hopefully na makuha na namin yung PR namin. Kung gusto niyo pumunta ng Canada at ang target niyo ma-PR is go for the province na mas madaling ma-PR. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong pumunta ng Toronto, ganon. Kasi masyado ng maraming tao doon, marami ng mga applicants, ganon. Masyado ng maraming waiting para sa mga meron pa rin talaga. Depende na kung mataas ang points nyo sa express entry, ganon. Pero sinasabi ko lang is, go for the province na sa tingin nyo is, mas mabilis ang PR. Kami hindi pa naman PR, pero naka-apply namin na PR. Yes. So based dun sa experience namin, yung timeline sakto naman. So siya palang principal applicant sa PR namin. Kasi sa PNP, you just need 1,560 hours. It's like a 1-year experience and then you can apply sa province na for the nomination. So kung yung province, they nominate you, tapos bibigyan ka ng nomination certificate, then you can apply na sa PR. Yun yung pathway namin. So guys, nandito na kami sa bahay nila Cherry. Papakita ko yung bahay nila. Siya yung friend ko na PR na in less than 2 years.